pagbubuntis pa lang ni Dayan, ni Lordia, ang dami nang natutuwa. Ang dami nang natutuwa. Pinagbubuntis pa lang nun. Lalo na nung lalabas, nung sabi magre-reveal, gender reveal. Babae, di ba? Napaka-generous na wisdom. Isipin mo, alam mo ba, na pag ibinidyo ka o buntis, at may nanood, yung video na yun, sabihin natin, 1,000,000 ang views. Yung 1,000,000 views, pag mataas ang tinatawag na engagement, tinatapos nila yung panonood, yung retention. Kasi pag kwento, matatapos mo yung 3 minutes. Pag mataas yung retention, ang bayad ni Meta sa 3 minutes video na may 1,000,000 views ay nasa $1,000 to $8,000. O pag mataas yung retention, nasa lupa naman na 1,000 to $8,000. 1,000,000 views. Tingnan nyo kung ilang mga views yung in the Lord niya. Isang video lang, isang 8 million. 10 million. Would you imagine si wisdom pala, ang dami niya lang naibigay sa kanyang, nagbigay na siya ng galak sa mga tao, nagbigay pa siya ng pagpapala sa mga magulang niya. Amen. Pagpintuan ka dahil, nung Sunday, dinedicate namin ang kanilang pagkakalaking pa. Ang bagay ng hari. Hindi ko pangalan pala the point here is this. Kasi yung tatay niya, si Lorenzo, hindi niya nagpapasimula pa ng kanyang clinic. Talagang nakikita mo kung nakalagay. Give your malakay clinic. Give your eyes. Nakalagay talaga sa kanyang clinic. Saan ka nakakita? Na clinic, dentista, ang nakalagay, ibigay mo, ikaw po mo. Ibig sabihin, doon yung pinaninindigan na ang pagiging generous. Sa totoo lang, ang pag-ibig po, hindi ka pa generous nun. Sa Diyos kasi yun eh. Bring the tithes and offering. Sa Diyos talaga yun. Pag sinabing pagbibigay, ay yung sa 90. Doon pa makikita kung generous ka. Ang problema mo, kahit yung sa Diyos, hindi mo ibinibigay. Ano nangyari sa buhay mo? Kingdom people ka. Huwag mong nakawan ang Panginoon. Hindi na siya. Alin-alin sa Bible na kung ano lang yung sinasabi ng puso, yun ang ibinibigay. Hello! Hindi mo yan tungkol sa tithes and offering. Yun mo yung 2 Corinthians 9:8 na ibigay ng sa puso mo, yun yung nasa 19. Yun yung nasa 19. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having sufficiency in all things may have abundance forever. Yun nga ba? Verse 7 NLT. You must each decide in your heart how much to give. Kung ka palang magbibigay, doon sa 90. Yung 10, bring. Isusunin mo kasi sa Diyos yun, hindi iyo yun. Ay pag sinabing 2 Corinthians 7, yun yung nasa 90 mo, yung natira, doon palang makikita kung kuripot ka o mapagbigay ka. O kung magnanakaw ka o tapag ka. Yung iba, wala nang tides, hindi nang tides ka. Kaya wala na kasi, hindi naman talaga iyo yun. Hindi talaga, kaya dapat wala na yun. Hindi na issue yun, hindi na pinagtatalunan, wala na dapat pag-usapan. Wala na ang usapan. Pag tumanggap ka, dapat wala na agad yung tides. Kaya wala na talagang tides. Para matuwa na lang
Sa bagong tipan, sabi niya, okay, granted, for the sake of argument. Wala na tithes. Granted, dalawa, hindi talaga ipapapos sa tithes. Kasi nasa New Testament na tayo, wala na tithes. Okay, sige, New Testament tayo. Makakita, pag talagang ikitutuo sa Diyos. Pagdating sa New Testament, ang sabi ng Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Ang totoo, pagdating ng New Testament, wala ka na. Kasi ayaw mo maniwala sa ikaw po. O sige, nasa Old Testament, nasa New Testament. Pagdating sa New Testament, wala ka ng pag-ari. Kasi kung mahal mo talaga si Lord, lahat ng pera mo, Kanya. Ibigay mo lahat. Kasi ayaw mo ibigay yung ikaw po eh. Diba? If you want all your heart, diba na? Kasi, granted for the sake of argument, huwag na tayo maniwala sa ikaw po. Kasi Old Testament na eh. O sige, pahit na ko. Pahit na ko. O New Testament tayo. Dadayan si Lord. What? Gusto nyo talagang umunlad kayo ng walang katapusang pag-unlad. Unahin nyo munang huwag kalawin yung sa Diyos. At kung anong ilalagay ng Panginoon sa iyo, kaya nga, dapat, ang dami natin dapat mas malaki nga yung offering kaysa sa tithes. Diba? But, we will go back to what the Bible is saying kung ano yung ibinubulong ng iyong puso. Natutulog na generosity